Ayun, kakababa lang natin mga kamanig sa bus. Ito naman yung main road. Yung kanina kasi yung pinakita ko is downtown yun tama ba? Hindi kasi ako masyado familiar sa mga technicalities about sa hindi naman tayo engineer, hindi naman tayo foreman. Para malaman yung may specified yung mga tamang terminologies. Ito yung highway dito, kung makikita yung mga kamanig. Ito partida pa yan bricks yan, hindi buhos yan. Kasi yung maintenance kasi dito lagi yung kagandahan. So, noong nakaraan pinag-maintain nila yan yung sa kabilang side, inispalto nila kasi yung maintenance kaya dito laging meron standard ang maintenance dito. Kung makita nyo yun may fences pa yun dun sa gitna kasi para talagang walang babalga ng mag-a-attempt na mag-cross dyan kasi syempre machuchugi. Tapos may barrier pa dun para against sa mga road vehicle accident, para sa mga mag-a-attempt na mag-cross, yung mga pasaway na mga kamote. Yan siguro yung protection yan, saka against damage din siguro na malala, severe damage pag garo na aksidente. Ngayon naman dito tayo sa overpass, tama di ba? Sa Pilipinas bakal lang yan, di ba? Ganito lang sa Pilipinas. Dito simentado pa yan. At the same time bakal na simentado pa. Hanggang yan dun sa kabila. Pero hindi ko binabagsak ang mga construction ng Pilipinas. Bagkus ito ay pinapaliwanag lang natin, pinapakita natin yung vision. Binivisualize na natin kung gaano yung comparison ng construction sa Pilipinas dito. Kasi ang pagkakaalam ko talaga sa Pilipinas yung mga overpass, mga bakal lang. Dito sementado pa yan. Tama ba? Buhos ba ang right word dyan? Buhos. Siyempre kailangan buhos yan. Kasi yung nag-cross ako dun sa SM, sa Main North, kahaba yun, puro bakal yun Tama ba yung mga taga SM North, yung overpass dun, puro bakal yun, tulad dyan. Hindi ko siguro to may ikukumpara natin, sa mga NLEX, SLEX. Pero yun ay privatized na, pero dito public to. Ganyan, kasi kung talagang mahal mo ang bansa mo, talagang pagsisibihan mo, parang jowa lang yan. Minahal mo ang bansa mo, bibigyan mo, dadamitan mo ng maayos para yung mga magiging anak ay magbe-benefit talaga ng to the fullest. Tapos ito yung fences niya, may fences sa gitna. Yung sabi ko kanina, para walang magko-cross. Siguro may kukumpara ko talaga to sa mga NLEX, SLEX. Private partida privatized. Tapos may camera dyan para kung sino may mga pasaway ika-camera niyan, yung mga overspeed na mga kotse, na mga bihikulo. Yan, kompleto yan. Kung makikita nyo, nakapintura lang din, pintura di ba, yung gilid, yung mga tawag dyan, yung mga sa lane painted dyan lagi. Ito kakatapos lang kasi nito ngayon ito naman sa left side ang pipinturahan. Ito pa yung tawag yung cat's eyes ba, cat's eyes sa Pilipinas, na ang original price is few tens pesos lang, parang naging 30,000 yung isa. Visit nakaka-bad trip talaga tayo parang ilalabas na lang natin yung mga kabad tripan natin sa social media. Yung cat's eyes na mabibili lang ng few, di ko narinig ko to sa isang komentaryo na yung cat's eyes nga is parang 3,000 lang ata or 1,000, pero binigyan ng presyo ng 30,000. Visit, talaga mabibisit ka talaga pag ganun. Ganda yan sino hira yan ang serbisyo publiko ng Kuwait. Kaya saludo ako sa Kuwait for the past decade. Wala yan ngayon bababa tayo para makita natin sa kabila.
Yung kanina, yung sa kabila doon kanina, ginagawa yan, pinipinturahan kasi nga parang siguro parang yearly maintenance ata dito eh. Hindi ko sigurado Pero palagi ko sila nakita eh. Yung mga maintenance dito sa parang Department of Public Works and Highways din nila. Ministry of Highways ata dito eh. Yan, tapos may tawag dito. May stairs pa dito. Sa Pilipinas meron ba ganito? Wala eh. Ganyan ka-concern ang mga Kuwaitis. Kaya saludo dito sa Kuwaitis. Yan, tulad dito. Tawag dito. Kalimutan ko tuloy. Tapos may signals. Ito, para sa pagtag-init dito. Kagaya niyan, ginagawa na uli. Yan. Bagong pinta. Yan. Ganyan ang Kuwait. Yan. Katulad dito may deep excavation. Sa Pilipinas meron magganyan. Makikita ka agad yung warnings. Nakaka-bad trip lang talaga makita yung mga nangyayari sa Pilipinas. Sana hopefully sa pamumuno ni Secretary Dizon nakikita natin magiging maayos ang lahat. Pero nakaraang wala eh. Nagbibi pa bulag pipi at bingi na lang si sekretaryo nakaraan kasi nga masyadong infected na masyado ang kabulastugan sa gobyerno, sa departamento. Nagtakip na lang ng tenga, nagbulag-bulagan na lang. Hopefully sa Secretary Vince Dizon maging okay ang kanyang pamamahala at sana biyayaan siya ng sapat na karunungan, sapat na suporta para hindi siya mag-give up sa kanyang kakaharapin na laban. Saludo sa lahat ng mga Pilipino. Right. Isang Filipino OFW lang po concern about sa mga nangyayaring road substandards ng Pilipinas. At naong after ng flood project ngayon, yung mga road project naman ang naungtod. Pinapakita natin kung gaano kaganda dito sa Alright. Salamat, isang concern OFW sa Kuwait.